Pinag-usapan natin sa nakaraan ang loob na kalakasan sa magitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ang kalakasan ito ay mapapanatili natin sa magitan ng patuloy na kapuspusan ng banal na Espiritu. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 5:18, "Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit." Yung katagang kapuspusan o mapuspos ay nangangahulugan ng mapuno o makumpleto. Ang isang ilustrasyon dito ay ang isang baso na pinuno ng tubig hanggang sa kanyang lambi o sa labi ng baso. Walang espasyo na makikita, kaya masasabi natin ito ay puno o puspos ng tubig. At yun ay pwede natin gamiting pagsasalarawan ng isang buhay na puspos ng banal na Espiritu Santo, na kung saan ang buhay ay lubos na nauokupa na paghaharian, pinangungunahan ng banal na Espiritu. Walang bahagi ng buhay na hindi okupado at pinaghaharian at pinangungunahan ng banal na Espiritu. Ang Espiritu, kaluluwa at katawan, ang isip, kalooban at damdamin, ang lahat sa buhay ng isang tao ay nasa ilalim ng paghahari, patnubay, direksyon na Espiritu. Iyon ang ibig sabihin noong kapuspusan ng banal na Espiritu. Yung katagang be filled ay isang pandiwa na kung isasalin ng tama, mas malinaw, ibig kong sabihin ay ganito: be ye continually filled with the Holy Spirit. Meron niyang 5 katangian. Una, yan ay isang kautusan. It is a command. Therefore, it is a must to all believers to be filled with the Holy Spirit. Pangalawa, this is plural, pangmaramihan o panglahatan. Kaya ang bawat mananampalataya ay kinakailangang nabubuhay sa kapuspusan ng banal na Espiritu. Ikatlo, ito ay pangkasalukuyan, kaya ito'y karanasan ngayon. Ikaapat, ito ay nagpapatuloy, progressive, kaya ito'y kinakailangang hindi lang karanasan ngayon, kundi isang nagpapatuloy na karanasan ng isang Kristiyano. At ikalima, ito ay pasibo, passive. Ang ibig sabihin, kinakailangan na ang Kristiyano ay patuloy na napapasailalim ng kapangyarihan at kalooban ng Diyos. Yung kautusan yan ang mga katangian na sinasabi. At ulitin ko, ang magandang salin niyan ay be ye continually filled with the Holy Spirit. Unang naranasan ng mga alagad ang kapuspusan ng banal na Espiritu noong araw ng Pentecostes. Sa Acts 2 verses 1 to 4 ay makikita natin ang karanasan ito ng mga alagad. Nung dumating na ang banal na Espiritu gaya ng ipinangako ng Panginoong Hesus, ganito ang natala: "When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit
and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Yan ang unang karanasan ng mga alagad na sila ay napuspos ng banal na Espiritu. At hindi lang minsan nilang naranasan yan dahil sa isang pagtitipon ng mga alagad, sila'y nanalangin at ang kanilang lugar na pinagtitipunan ay nayanig dahil silang lahat ay napuspos ng banal na Espiritu. Sa Acts chapter 4 verse 31 ay ganito ang natala. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Makikita natin na hindi lang minsan napuspos ng banal na Espiritu ang mga alagad. Meron silang karanasan na nagpapatuloy. Pero hindi lang yan ang gusto kong makita ninyo. Yung kapuspusan ng banal na Espiritu ay bunga ng bautismo sa banal na Espiritu. The fullness of the Holy Spirit is the result of the baptism in the Holy Spirit. Sa Acts chapter 1 verse 8 ay ganito ang natala ni Lucas. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ang sinabi rito ay tatanggap ng kapangyarihan ang mga alagad pagbaba sa kanila o pagdating sa kanila ng banal na Espiritu. At ito nga ay natupad sa Acts chapter 2 ayon sa tala ni Lucas. Itong talang ito ni Lucas na pagdating ng banal na Espiritu, sa Luke 24 verse 49 ay nasulat niya ng ganito: I'm going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. Yung katagang Holy Spirit coming upon the believers sa Acts 1:8 ay isinulat niya sa Luke 24 nitong si Lucas, sa katagang clothed or be clothed with power from on high or be endued with power from on high. Sa Luke 3:16 isinulat din naman niya ito sa ibang pananalita. Ang sabi niya, John answered them all, I baptize you with water, but one more powerful than I will come, the thongs of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Ang sinasabi ko, yung katagang coming upon of the Holy Spirit on the believers at yung be endued with power from on high or be clothed with power from on high, yun din yung sinasabi na baptism with the Holy Spirit. Kaya itong dalawang salitang ito, bautismo sa banal na Espiritu o bautismo ng banal na Espiritu at kapuspusan ng banal na Espiritu ay magkasamang salita na hindi magkahiwalay, dahil yung dahilan ng kapuspusan ng banal na Espiritu ay ang bautismo sa banal na Espiritu, o ang bunga ng bautismo sa banal na Espiritu ay ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Ganito yon para lalo nating maintindihan. Okay? Ito ay tubig. Ito ay sponge.
wala itong tubig. Kapag aking itinubog ang sponge sa tubig, ang tawag dyan ay baptism in the water or immersion. Dahil yung bautismo ay nangangahulugan ng pagtutubog sa tubig. Kaya masasabi natin na ang sponge ay nasa tubig. Pero hindi lang yan ang nangyari. Yung tubig ay pumasok sa loob ng sponge. The sponge is in the water, that is baptism. The water is in the sponge, that is fullness. We do not separate baptism and fullness. Iyon ang gusto kong sabihin. Okay? Alisin na natin to. Balikan natin sandali yung kapuspusan sa Ephesians 5:18 na sinasabing isang nagpapatuloy na kautusan. Be ye continually filled with the Holy Spirit. Ngayon at nagpapatuloy. Sapagkat ito ay bunga ng bautismo ng banal na Espiritu o sa banal na Espiritu. Patuloy ang bautismo sa banal na Espiritu para patuloy na maranasan ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Kaya nga hindi ko na inalis yung daliri ko sa sponge para sabihin na diyan ka na lang, manatili ka na nakatubog sa kapangyarihan ng Diyos para patuloy kang mapuspos ng kapangyarihan ng Diyos. At hindi mo lang minsan dapat maranasan yan, kinakailangang nagpapatuloy iyan na karanasan mo sa buhay Kristiyano. Alam ko na itatanong nyo kung paano mararanasan itong patuloy na bautismo at kapuspusan ng banal na Espiritu. Pero bago natin sagutin yan, nais ko munang bigyan nating pansin yung mga katuruan tungkol dito. Sa isang grupo ng mga Kristiyano, itinuro nila yung bautismo sa Espiritu Santo mula sa 1 Corinthians 12:13. At ganito ang sinasabi nila. Yung bautismo ng Espiritu Santo o bautismo sa Espiritu Santo ay minsan lang at yun ay sa panahon ng pagtanggap mo sa Panginoong Hesukristo. At susunod diyan ang kapuspusan ng banal na Espiritu. At ang katibayan niyan ay ang pag-ibig. Tunghayan natin itong talatang kanilang ginagamit. 1 Corinthians 12:13. For we were all baptized by one Spirit into one body, whether be Jews or Greeks, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Ikumpara natin ito sa Luke 3:16. Ang sabi dito, He, referring to Christ, will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Kapag pinagtabi natin itong dalawang talatang ito, makikita natin na mayroong pagkakaiba. Sa 1 Corinthians 12:13, ang nagbabautismo ay ang banal na Espiritu. Sa Luke 3:16, ang nagbabautismo ay ang Panginoong Hesukristo. Sa 1 Corinthians 12:13, ang ginamit na preposition ay into. Tama yan. Sa Luke 3:16, ang ginamit na preposition ay in or with. Parehong tamang salin yan. Gawa ng kanyang case na tinatawag. Yung pinagbautismuhan sa 1 Corinthians 12:13, ang sinasabi ay ang katawan ni Kristo.
ang church. Sa Luke 3:16, ang pinagbabautismuhan ay ang Espiritu Santo at ang apoy. O merong tatlong differences yung dalawang salita. O yung dalawang talata rather, no? Yung dalawang talata ay may tatlong differences. The baptizer, the preposition, and the place of the baptism, no? Kung saan ibinautismo. Sa madaling sabi, hindi pwedeng gamitin yung 1 Corinthians 12:13 na kahulugan ng Luke 3:16. Sala ito sa biblical interpretation. Wala sa context. No? Iba yung sinasabi ni Luke sa Luke 3:16 at iba yung sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians 12:13. This is an imposition of meaning. 1 Corinthians 12:13 does not speak of the baptism in the Holy Spirit that is resulting into the fullness of the Spirit. He's speaking of the Holy Spirit baptizing the believer into the church and making him drink or take or receive the Holy Spirit, which happen simultaneously at the time of conversion. This is not baptism in the Holy Spirit and fullness with the Holy Spirit. Yan ang naging dahilan kung bakit nawala itong katuroang Luke 3:16, baptism in the Holy Spirit and fire, na ang bunga ay fullness of the Holy Spirit, sa maraming simbahan. Kaya makita natin ang maraming churches ay powerless. May karanasan ng conversion or salvation, pero tumigil din. Ang isa pang paniniwala tungkol dito sa bautismo ng Banal na Espiritu, o bautismo sa Banal na Espiritu, ay ang paniniwala na meron ito iba sa conversion experience, at ang tawag nila dito ay second experience. At pagkatapos nito ay saka mararanasan ang kapuspusan ng Banal na Espiritu. Ang katibayan o unang tanda na sinasabi rito ay ang pagsasalita sa iba't ibang wika. Yung ginamit nilang second experience ay lingwahe na ginamit ni John Wesley, dahil si John Wesley ay nakaranas ng bautismo at kapuspusan ng Banal na Espiritu. Maganda ng kaunti itong view na ito kasi naniniwala doon sa baptism with or in the Holy Spirit. Okay din yung sinasabi nila na ang initial na sign ay ang speaking in tongues. Pero mapupunan natin sa aklat ng mga gawa, hindi na natin didetalyehin yan, na may mga pagkakataon na hindi lang nagsalita sa wika yung mga nababautismuhan at napupuspos ng Banal na Espiritu. Ang iba sa kanila ay nasa propesiya at ang iba sa kanila ay mayroong kagalakan. Sa diretsong pananalita, ganito ang gusto kong sabihin. Ang bautismo sa Banal na Espiritu at kapuspusan ng Banal na Espiritu ay nagbubunga ng mga kaloob at mga bunga ng Banal na Espiritu. The baptism in the Spirit and fullness with the Holy Spirit bear the fruits and the gifts of the Holy Spirit. At hindi nalilimitahan sa isang lang karanasan ang bautismo at kapuspusan. Kaya patuloy nating mararanasan ang kapahayagan ng mga bunga at mga kaloob na yan ng Banal
na Espiritu. Ang isa pang katuruan na narinig ko mula sa Romans chapter 6 ay yung pagiging kaisa ng tao sa kamatayan ng Panginoong Hesus at pagkabuhay na muli. Yun daw ang bautismo sa banal na Espiritu. Malabo yon, kasi iba naman talaga ng konteksto itong sinasabi sa Romans chapter 6. Ibang topic to eh. Hindi ito katulad ng Luke 3:16 at saka Acts chapter 1 and chapter 2. This is another imposition of a meaning of a certain passage to another passage. This is wrong when it comes to proper biblical interpretation. This is imposition of meaning. Yung pagbabautismo sa mga mananampalataya na iniutos ng Panginoong Hesus sa Matthew 28, na bautismuhan ang mananampalataya sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ay bautismo sa tubig para ipahayag ang pagiging alagad o tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Hindi rin ito ang bautismo sa Espiritu Santo. Sa 1 Corinthians 15:29, meron pa rin dong isang bautismo na ginagawa ang mga believers. Binabautismuhan nila sa tubig ang mga namatay. Cultural practice yan para sabihin ang paniniwala na merong pagkabuhay na muli mula sa kamatayan. At ginamit ni Apostol Pablong argumento yan para sabihin sa mga taga-Korinto na totoong may pagkabuhay na muli ang mga Kristiyano dahil sa pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesukristo. Iyong bautismo na yon sa patay, isang halimbawa lang ng bautismo, pero hindi rin pwedeng sabihin bautismo sa banal na Espiritu. Sa madaling sabi, iba-iba yung bautismo na itinuro ng kasulatan. May bautismo sa katawan ni Kristo. May bautismo para sa alagad. May bautismo na hindi naman talaga katuruan, kundi cultural practice lang. Bautismo para sa mga patay. Pero lahat ng ito nga, hindi nga ito yung bautismo sa banal na Espiritu. Baptism in the Holy Spirit resulting into the fullness of the Spirit is a teaching which is distinct from all other baptisms and distinct even from the conversion experience. Pwedeng kasabay o kasunod ang bautismo sa banal na Espiritu at kapuspusan sa panahon ng kaligtasan, gaya na nangyari sa pamilya ni Cornelius. Pero marami ring tala sa Book of Acts na merong mga mananampalataya na hindi agad natanggap ang bautismo at kapuspusan ng banal na Espiritu. Pero ang sinasabi ko, ito'y katuruan na kailangan ng mga mananampalataya. Meron tayong banal na Espiritu nang tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Pero iba'y pa rin iyong pagtanggap ng bautismo sa banal na Espiritu na magbubunga ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Maliwanag ang ating pag-aaral sa nakaraang mga sandali. Kaya ang tanong ngayon na sasagutin natin ay paano natin matatanggap ang bautismo at kapuspusan ng banal na Espiritu. Kailangan natin yung ating pagkauhaw
sa Diyos, pagkauhaw sa banal na Espiritu. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa John 7:37-39, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him." By this he meant the Holy Spirit, whom those who believe in him were later to receive. Up to that time, the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified. So you need to thirst for God. Kaya nang sabi ni David, unang psalmist, "As the deer pants for the water brooks, so my soul longs after thee." Napaka-importante yung masidhing pagkauhaw mo o pagnanasa mo sa Diyos. At siyempre, pwede tayong lumapit sa Kanya. Ang sabi niya, "Come." Siya lang naman na nagbibigay niyang bautismo at kapuspusan ng banal na Espiritu. At lumapit tayo na merong pananampalataya. Dahil ang sabi sa Matthew 9:29, "According to your faith, it shall be done to you." At humingi tayo. Ang sabi sa Luke 11:9-13, "So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. He who seeks finds. And to him who knocks the door will be opened. Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him?" Isang buhay na ganap na nakatalaga sa Diyos at ganap na ang ninanasa ay Diyos at nagnanasa sa kapuspusang ito ng banal na Espiritu. Ito lang ang inaantay ng Diyos. Lumapit tayo at humingi at asahan natin na ibibigay niya ito sa atin. Nais kong tayong manalangin. Naintindihan ko, Panginoon, ang aking kawalang kakayanan. Christian life, living and ministry are not by might nor by power, but by your Spirit. I understand my weakness, my nothingness, and my helplessness. Kailangan ko ang bautismo at kapuspusan ng banal na Espiritu. Ano man ang makahadlang upang ibigay mo ito sa akin, patawarin mo ako. Pero nais kong maglingkod ng tapat na nagmamahal sa iyo hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Igawad mo sa akin ngayon ang bautismo at kapuspusan ng banal na Espiritu. Salamat po. Amen. Just wait upon the Lord and see what God is going to do with you. God bless you.